Samantala, sa iba pang mga balita, tila malabo na raw sa ngayon na tuluyang magkaayos ang mga kampo ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, hindi man siya sang-ayon ngunit kaakibat ng kanilang mandato sa konstitusyon na ipagpatuloy ang impeachment laban sa bise o kasunod ng pagkilos ng Kamara. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Wala nang magagawa ang Senado kundi ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito sa kabila ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda itong makipag-reconcile sa pamilya Duterte. Paliwanag ni Ejercito, bahagi ng constitutional process ang impeachment na responsibilidad ng Senado kaya't wala silang magagawa kundi ito ay ituloy at harapin matapos dalhin sa kanila ng Kamara de Representantes. Alam ng senador na tiyak na lalo itong magdudulot ng hindi pagkakasundo ngunit nakatakda ito sa ating saligang batas at may tungkulin ng Senado na dapat lang nilang gampanan. Si Senador JB ay isa sa mga senador na nung una pa lamang ay ayaw nito ng impeachment dahil sa ibubungan itong divisiveness sa ating mga kababayan. Mas mabuting itoon sana ang pansin sa mga mas mahalagang bagay na kailangan ng ating mga kababayan. Sa naunang schedule na inilatag ni Senate President Francis Chis Escudero, magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa June 3. Manunumpa ang mga senador bilang mga hukom, suot ang ipinatahi nilang robe. Babasahin ng prosecution panel mula sa Kamara de Representantes ang articles of impeachment at maglalabas ng summon ang Senado bilang impeachment court at pasagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Ngunit inaasahang magsisimula ang formal na impeachment trial sa buwan na ng Hulyo sa pagsisimula ng 20th Congress kasama ng mga kapapanalo lamang na senador sa katatapos na halalan ngayong 2025 midterm election. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.